Another good day, another good vibes. Welcome back to my channel. So, kamusta kayo everybody? So, alam nyo ba guys, ang isa sa pinakamalaking pangarap natin sa sarili natin is magkaroon tayo ng bahay at lupa para sa pamilya natin. Pero syempre, meron naman na tayong bahay at lupa at nasa Bicol siya. And ang pangarap rin kasi namin ni Boss D at lalong-lalo na si Dan, ang pangarap niya is magkaroon ng sariling bahay lupa dito sa Metro Manila. At kapag usapang pabahay, ano pa ba ang unang pumapasok sa isip natin? Hindi magpabahay tayo kay Kalingap Dan. What the fuck? Dan, charot lang. Siyempre, ang unang pumapasok sa isip natin is ang Pag-ibig Fund. Sipping on time like a lazy afternoon. Skies wash of blue, feels like a cool cocoon. Got my shades on, heart in tune. Drifting slow. Kaya naman for today's video, isamahan nyo kami ni Boss D na mag-inquire directly sa Pag-ibig Fund. Kung paano ba mag-apply ng house and lot and ano ba yung mga requirements na kailangan and paano ang proseso nito at lalong-lalo na higit sa lahat, paano natin masisigurado kung ma-approve ba tayo. So yon, samahan nyo po ako and huwag kayong aalis and panoorin nyo tong hanggang dulo para makita nyo rin dito kung paano ba natin step by step aalamin ang paano ang proseso ng pag-apply sa pag-ibig. Siyempre, katulad ko sa inyong mga viewers na wala pang idea kung paano ba mag-apply sa pag-ibig. So, samahan nyo ako na alamin itong step by step kung paano mag-apply. Tara! Mag-inquire po na mag-a-apply po sa house and lot. Yung parang sa Pag-ibig Fund po ba yun? Housing. Po? Opo, sa housing po. Sa 4th floor po siya. Okay po. Thank you. Saan po? Ito lang mismo. Thank you. Sa 4th floor? Saan po yung entrance ng Pag-ibig? Alam, sa kabila. So yun, nandito na po tayo sa 4th floor kasi sa baba pala is parang payment lang. Pero pagdating sa pag-i-inquire ng mga housing is dito po sa 4th floor sa Ayala Malls, Manila Bay. So dito po tayo mag-i-inquire guys. So samahan nyo kami. Ito na po siya actually. Yung kabila pala kasi love exit. So dito yung entrance. So mukha may pillow. Ayan ang pillow. Yes. Meron din sila OFW, Tulong at Serbisyo Center. Kumpleto para dito sa Ayala, Meron no? din, di ba, love, yung PSA na nakikita Oh, may na. PSA din dito. So, dito kami mag-i-inquire, guys. Wala palang Pag-ibig pila. Fund. Sir, saan po yung pila para mag-inquire po sa house? Housing. Permission po. Dito lang po. Good afternoon po. Mag-i-inquire po ako for house. Ano po yung sa house? First timer po kasi. So, ano pong possible na requirements kapag nag-apply sa housing yan? Nakikibidding po ba? Po? Nakikibidding? What you mean bidding po, ma'am? Wala po akong idea. I mean, kukuha po ako personal ng... Kumuha ko kayo ng pag-ibig ay ng bahay at decision. Kailangan ko lang nakareceive. Magkasip ka sa foreclosed property yun. Opo. Opo. Ang ano natin dun, bidding. Bidding kapag ganun po. What you mean bidding, ma'am? May mga house and lot na po kayong ino-offer? Hindi, sa website ba? Nasa website po siya. Mag-create kayo ng buyer's
SID. Okay po. Tapos nandyan din ma'am pag ano, yung mga list of properties for sale. So yung, hindi po kami yung parang kunyari may nakita kami house and let niya apply siya. Sabihin na. Pag sinari na nakita kayo house and dati papasok nyo kayo Nakakapala, sana Oo. binigyan ako ng pagkakataon na tanggap yung ay, Pero meron din dito. May mga ino-offer din kayo. Okay. properties lang yan ma'am. eh kasi wala Pag naman yung tumanggap ipapasok nyo kayo eh sana kung pag-ibig bakit pa, ito mga parcel ko, eh, na-receive ko. Okay, sige. Thank you. So, magdatanong na tayo sa counter 14. So, waiting na lang tayo, love. Ah, hindi. Number 14 pala ako. Counter 20. Pang ilan na? Hindi ko pa alam. Tingin na natin sa screen. Dun tayo sa ano. Sunshine in the sky, waves rolling by, feet in the sand, groovy weekend plan, dancing on the shore, music gives us more, hands up high, feeling so alive. Paano mag-apply nung parang housing po or house and lot? Yung ganun. Purchase? Yes po. Bibili ka ng property? Opo. Parang, kasi i-apply ko siya sa pag-ibig. Property, una mong titingnan yung titulo. Titulo ako. Yung titulo ba nakapangalan dun sa seller na kausap mo? Okay. Kasi kung hindi, baka hindi ang kausap mo. Okay. So check mo yung title, tapos tanungin mo yung mga nakapangalan sa titulo, buhay pa ba itong mga to? Kung possible, okay. Kung walang problema yung Problema yung title. Kung patay, may isa ng patay, kung halimbawa sa mag-asawa, may isa ng patay doon, hindi mo na siya pwedeng ipasok yung pag-ibig. Kumbaga yun po yung requirements ninyo, sir. Dapat kailangan buhay po yung mga... So, then dapat hindi rin nakamortgage sa ibang financial institution. Okay, Kasi sir. yun yung checklist ng requirements natin. Okay po. Tapos, may kausap po kasi ako doon. So, meron din pala po kayo yung parang mga for lease, mga bidding rin. Meron kaming tatlong scheme. Okay po. Ford asset for bidding, developer's account, yung mga bagong tayong subdivision. Mga subdivision, Yan. no? Tapos retail, yung may nakita ka lang na property, binibenta, kinausap mo, pasok yung pag-ibig, pumayag. Okay, may mga ganun naman po, sir. Pero the rest po, doon sa in-inquire ko, ito na po yung lahat ng kasagutan. Basta clear lang po yung title, sir. Ayun, ganun lang pala ka-pras. Pero usually, sir, pag kunyari like yung okay naman po yung title, parang nasa worth 5M po siya or 6M, paano po yung computation nun, sir? Kung 5 ilang taon ka naman? 30 po. Magta-31 po sa October. Kasi mo, dapat ang income mo kung 5M is 87 or 88,000. Monthly. Then ang monthly amortization nasa 31 or 32. 1,000 monthly po. Very siya. Ilang years po yun? 30 years. 40 years to pay. Ay, 3 years? 30. 40? 30. Sige po, sir. Okay na po. Thank you po. So yun, hello everyone, is nakauwi na po tayo and yun lang, gusto kong i-share sa inyo yung napag-inquiran ko sa loob ng Pag-ibig Fund. So, ang okay naman yung paliwanag sa atin and medyo clear naman, lahat naman ng katanungan is nasagot naman nila sa akin. So, unang-una meron pala silang step 4 para makapag-apply ka ng housing loan. So, unang-una step 1 is yung check your eligibility or yung sino-sino ang pwedeng mag-apply. So, dapat pala is active ka sa Pag-ibig member na may at least 24 months kang contribution. So, ang tip naman doon, kung lalo na kung baguhan ka lang sa Pag-ibig or may kulang ka pang contribution sa Pag-ibig para
pwede mong bayaran siya ng isahan o ilamsam yung mga kulang mo naman para umabot siya ng 24 months, guys. So, yun naman yung explanation sa akin. So, dapat hindi ka rin, lalo na kunyari pag sa mga at the age of 65 years old, dapat hindi ka lalampas ng 65 years old sa pag-apply mo at hindi naman lalampas ng 70 years old kapag natapos na yung loan mo. So, yun naman yung explanation sa akin. Syempre, dapat meron din naman do kakayahang makapagbayad ng ng housing loan, or yun yung sabi sa akin. And then, proceed tayo sa step 2. So, sa step 2 naman is piliin natin yung kind ng loan natin, kung anong klase bang hahanapin nating bahay, mga ganong klase. So, dapat alamin natin kung anong klaseng bahay ba yung kukunin natin. For example, tulad ng sabi nila sa akin, so, bago ko ipasok yung binili kong property or bibilhin kong property, dapat i-make sure ko daw na malinis yung title. Syempre, of course naman, bago ka naman bumili ng property, dapat naman talaga malinis yung title. And then, isa sa requirements pala ni Pag-ibig is yung pag once na bumili ka pala ng property, yung title, yung owner doon, dapat pala buhay. So, hindi dapat yung parang patay na mahirapan sila. So, yun yung isa sa parang strict yung Pag-ibig ng pagdating sa requirements na ganun. Para ma-approve nila yung ipasok yung property mo sa Pag-ibig, dapat yun, isa yun sa requirements nila, guys. Hindi kang bumili sa mga developer assisted, gaya ng mga subdivision, mga ganon. Sila na yung mag-aasikaso ng papel, yung mga developer mismo. So, ang yan naman na ikaw rin na mismo na nakahanap, so, yung lote na nahanap mo is mapapatayo mo siya ng bahay, ang tinatawag doon is retail loan. So, yun naman. So, sa step 3 naman, proceed tayo sa step 3. Dapat ready na lahat, guys, ang requirements mo. Yun yung pinakamahalaga, guys, na bago ka bumalik ulit sa Pag-ibig, syempre, wag mo nang hintayin medyo kulang-kulang pa para mabilis yung proseso ng gusto mong i-apply sa Pag-ibig, tulad lang nga ng housing loan yun. So, kung empleyado ka naman, guys, kailangan naman ni Pag-ibig is yung COE, and ano pa ba yun? Payslip at ITR. So, yun naman yung hinihingi nila kapag employed ka. So, sa mga self-employed naman, negosyante, vlogger, or online seller, so, kailangan nila naman is yung financial statement, business permit, at ITR naman. So, sa mga OFW naman, ang kailangan naman nila is yung, ano ba tinatawag doon? Employment of contract, or sorry guys, medyo nalilimot ko. POEA, tama. POEA yun. POEA certification. So, yun naman yung isa nilang kailangan sa step 3, and isa pang kailangan sa step 3. Syempre, of course naman, kahit saan naman, in general naman, guys, kailangan nila ng valid IDs. At least 2 valid IDs na may maipresent tayo. So, wag natin kakalimutan yan. And then, last, sa step 3 is ang kailangan nila is yung tax declaration or yung transfer certificate of the title. TCT kung tinatawag, at tax declaration. So, yon yung isa sa last na kailangan sa step 3 na mga requirements. And of course, diretso tayo sa step 4. Ano ba ang mga kailangan sa step 4? Sa step 4, yun na yung final mo na isasubmit mo na yung application. So, kung ready na lahat ng mga requirements mo at ready ka nang isubmit yung application form mo, pwede mo siya, guys, isubmit sa website ng Pag-ibig Fund. So, yun. And kung meron namang napakalapit sa inyong branch ni Pag-ibig is pwede rin naman na through sa branch nila ninyo isasubmit yung mga na-ready mo ng requirements kapag once na completed ka na. So, yun lang naman yung mga yung mga diniscuss sa akin sa pag-inquire ko sa Pag-ibig. And of course, meron rin pala si Pag-ibig sa website nila na tinatawag na bidding. So, yun hindi ako familiar sa bidding pagdating sa Pag-ibig. Yung pala, yun yung tinatawag na may mga available property sila na kung may magustuhan ka doon. So, napaka-easy na rin na parang hindi ka na maraming masyadong aasikasuhin pa, tulad ng, 'di ba, na pag mag-aasikaso ka na pag once na i-apply mo pa sa
pag-ibig mismo. Kaya kahit pa paano medyo na-lessen yung yung mga ibang requirements mo. So, meron rin pala silang ino-offer. So, kung wala ka namang magustuhan sa mga ino-offer na property ni Pag-ibig, open naman sila na ipasok yung nagustuhan mo sa labas na property na ipasok sa Pag-ibig, pero make sure lang na dapat kumbaga na-meet natin yung requirements ng paano ipapasok yung property sa Pag-ibig. Ganun lang naman siya ka-easy, and yun lang naman, guys. O, diba guys, sa unang tingin or sa unang pakiramdam natin, parang ang hirap, pero kapag inumpisahan natin, pinagtiyagaan natin, para naman din yun sa kinabukasan ng family natin. Syempre naman, kailangan nating maghangad para sa binubuo nating pangarap para sa pamilya natin. And kaya naman natin siyang abutin, kaya naman nating abutin ang ating pangarap, basta kailangan lang natin ng sipag, tiyaga, at tamang diskarte sa buhay. So, kailangan nating magtiwala sa sarili natin para sa kinabukasan natin at para sa kinabukasan ng family natin. Kaya, saludo ako sa mga taong hardworking na nakakamit nila yung mga pangarap nila. Unang-una, ang sarap kaya sa feeling na pag once na nakakakita tayo ng mga ganong tao, nakaka-inspire, guys, na kung sila kaya nila, why not na tayo, kaya din natin. So yun, and kasama natin kanina si Boss D na nag-inquire sa Pag-ibig, kasi siya naman ang nag-pursue sa akin kanina nito, and pinagkatiwala na sa akin ni Boss D na ako na yung magtanong para sa Pag-ibig kung ano yung mga dapat gawin. So interviewin natin ng konti si Boss D na narinig niya sa pag-inquire sa Pag-ibig. So, nasa labas po siya, guys, and nagluluto siya kasi sa ganitong oras, mga midnight snack, talagang obligado talagang kumakain ang ating Boss D. So, hingyan lang natin ng a little bit na about na sa narinig niya or ano bang saying niya sa pag-inquire namin sa Pag-ibig, guys. So, yon, samahan niyo ako na tanungin si Boss D. Ayan, si Boss D. Syempre, tatanungin naman natin siya. Nung nagtanong ako sa Pag-ibig, syempre napakinggan mo. So, ano yung masisay mo sa Pag-ibig or yung pag-inquire natin? Ang mas malaking chance na pwede palang magkaroon tayo ng sariling bahay at lupa dito sa Manila, kahit na sa una kung iisipin parang imposible, kasi pero yun nga, dahil sa Pag-ibig parang may chance na nagkaroon tayong pag-asa na kaya din sa tulong ng Pag-ibig, di ba? Parang kung ipapasok natin doon or doon tayo makakakuha, parang mas kakayanin. So, kahit hindi mo biglain, may monthly din naman silang kaya nating hulugan. O kumbaga kumbaga pwede ka namang mamili kung ano yung kaya natin nahulugan. Syempre gusto nating bahay, 'di ba? May mga pagpipilian naman, hindi naman siya yung pabahay na yung housing project. Hindi man siya yung gano'n na parang yung light materials na yung pare-pareho yung itsura, 'di ba? May gano'n. So hindi naman gano'n yung hanap natin. Talagang syempre yung talaga masasabi nating dream house natin. Pangmatagalan. Parang doon ka na talaga for settle. Yun yung pangarap natin. Tapos, yun, parang mas nagkaroon tayo ng motivation. Diba? Kung matuloy na makakuha tayo sa Pag-ibig. Kasi parang kaya natin idagdag sa expenses natin dito buwan-buwan. Parang at least doon may napupuntahan yung hulog natin. Pero 'di ba before nung time na nagkukwentuhan tayo tungkol sa bahay lupa, 'di ba? Una may doubt ka pagdating, 'di ba? Kasi si Boss D po kasi ayaw talaga niya ng hulugan. Or yung ayaw niya ng may mga monthly isipin. Bayarin kasi syempre kung di naman stable yung income mo, nakakatakot, di ba? Yes. Pero syempre, sumubok pa rin kaming mag-inquire kasi mahirap naman yung pang-sariling doubt lang natin, yung parang hindi natin inaalam hindi natin susubukan. Kung hindi tayo magtatanong. So yun nga, lang. Okay naman, may chance, di ba? Oo. Kailangan lang nating hulugan ulit yung Pag-ibig.
Yes, mga ganyan. Pero soon, pag once na Oo, di natin bibiglayin yan. hindi naman yung sa ngayon po. At least, meron na po kaming idea. Kumbaga, yun yung May ano. dagdag tayong parang pagsisikapan. Oo. Madadagdagan yung ating sipag para sa future, meron tayong maipundar sa sarili na sa atin, sa pamilya natin. Ganun. Kung ikaw naman, love, tatanungin, saan mo ba talaga gustong mag-settle? Mga Ako ganyan? kasi talagang decision ko talaga dati pa lang sa diet. Hindi ko nakikita magsisettle ako doon. Bakit? Titira ako na matagal, oo. Pero yun nga, katulad ngayon na nagkaroon tayo ng pagkakataon na bumalik sa Manila. So, di ko kasi nakikita yung sarili ko na doon na mamuhay talaga ng tumanda, magkaroon na yung... Pero pwede naman kasi may bahay ka naman doon, di ba? Oo. Nandun naman yung bahay ni Jenny. So, isa na yun sa dahilan na parang mas gusto ko pa rin dito sa Manila. Para may bahay dito, may bahay din doon. Oo. Kaya gusto ko din talaga. Dito, syempre, laking Manila ako. Talagang decision ko din naman na bumalik dito. Pwede ba akong magpakita na dito? Oo naman. Yun. Decision ko Tapos? naman yun. At bukod sa decision ko, syempre, inaalam ko rin yung opinion ng mga kasama natin. Sila Jenny, sila Mama, Nagbibigay lang kami ng mga ideas. sila Hana. Oo. Syempre, bago ako mag-decide talagang kung okay din ba sa kanila. Pero yun nga, parang sa akin pa rin manggagaling yung final decision kung anong mangyayari bilang ako na yung tumatayong dito, parang Head of family. kasi ako yung provider, parang ako yung dapat magsumika para sa atin. So, yun, parang yun yung ginagampanan natin dito. Ako naman, love, di ko nakikita na magsisettle pala ako for good dito sa Manila. Parang feeling, ramdam ko na sa Bicol lang. Pero syempre, mas sinunod namin yung parang decision mo na subukan dito sa Manila, yung mga ganong bagay. Pero syempre, naging majority rin naman natin na Oo. napagkasunduan din natin. Lahat naman nag-decide na sumang-ayon sa Oo, plano pero natin. ano sa kasi, plano. kung saan yung plano mo, kung saan yung gusto mo, dun lang din ako dun lang rin ako susunod, susupport lang din naman ako paulit-ulit sa mga decision mo. Pero nakakatuwa kasi yung pinagdesisyonan mo na dito, then naging majority naman na nasang-ayunan natin lahat. Ang ganda nung nangyayari sa atin, di ba? Tingnan mo, nagtutulungan tayo dito. Oo. Siyempre gusto ko rin naman bago ako mag-desisyon, yung hindi labag sa loob ng mga kasama natin. Kasi Oo. mahirap yun pag hindi nila 100% gusto tapos napilitan lang sila. Hindi na, parang mabigat din sa kanila yun. So, kaya, ayun, lahat naman is mutual decision at okay sa lahat. Okay. Ngayon nga, nagsisikap tayo dito ng ginagawa natin. Marami tayong nagagawa. Marami tayong nasusubukan tulad ng pagda-live selling. Tapos, yun nga, nagkaroon ka na sarili mong product, yung perfume. Yes, and yun nga, yun nagkaroon ako guys ng sariling product na perfume. Sa tulong ni Boss D, pinahiram tayo niya ng pangpuhunan. And dapat magbabayad na ako sa kanya kasi may sales na ako kahit paano na sold out yung first batch ng Yun, perfume thank you so ko. much po. Pero nag-request ako kay Boss D, sabi ko sa kanya, hindi ko muna siya babayaran. Rolling mo. Iro-rolling ko muna siya. Parang next month ko na lang babayaran si Boss D. Oo, And kasi pumayag naman siya. Malay mo, dito tayo maging successful bukod sa pag-vlog Oo. is yung talagang magiging business pagiging negosyante. And si Hana magkakaroon din yan soon ng sarili Oo, niyang kaya produkto, i-support di ba? natin. And ako, nag-iisip din ako niya, pero unti-unti lang muna. Kaya marami kami nagagawa dito na talagang nadidiscover namin na kaya pala namin. Di ba? Unti-unti. Sana sa susunod is mas lumaki yung ginagawa namin live selling. Malay mo, balang araw magkaroon tayo ng sarili natin branding. Yes. Magkaroon tayo ng stock room na marami na tayong stocks kasi marami na umu-order. Kaya, yun, doon kami mas ginaganahan at sinisipagan. Kaya salamat sa suporta ng mga nagmamayin sa atin, mga nanonood sa live selling at nag-aabang sa live selling natin. Sobrang natutuwa po kami doon. And yun nga, ako guys, alam yung, di man alam yan ni Boss, hindi ko man araw-araw sinasabi. Pero, napaproud ako kasi yung parang, talagang nakikita ko na good provider ka. Kahit yung mga kapatid ko nagsasabi rin, sila Bakit? Winsel. Syempre, sa mga dinanas ko lately, sa mga Pasko, parang ikaw yung taong nakitaan nila na good provider. Yung talagang maalalahanin sa family. Sinabi nila yon?
Nila Wenzel, oo, nung mga kapatid ko na ang bait mo nga daw, tsaka yung talagang ano, yung kahit pa paano is mas nangingibabaw na iniisip mo yung ma-stable yung kami, yung Oo, gano'n. kasi magkakasama tayo dito and Oo. yun nga, bilang ako na yung tumatayo sa atin na mas yung Siyempre ano, nag-share lang yun sa akin si Wes. Ka-emotionally siya. Oo. Sabi niya na napaproud nga siya sa akin kasi sa mga dami kong pinagdaanan before. Yung kahit hindi pa tayo nagkakakilala, siyempre talagang hardworking ako. Tas yung ngayon, napaproud siya kasi sa pagiging hardworking ko, meron na akong ano, ka-partner or yung katuwang sa pagiging ganun din naman provider. sa akin, malaking tulong din yung naging part mo na yun nga, nasusubukan ko yung mga hindi ko nagagawa dati. And sama-sama pa tayong gumagawa dito, di ba? Talang Yes. tulong-tulong tayo. Kaya ano lang, tuloy lang, tiyaga lang tayo. Yun nga. Kaya na-proud lang ako kasi alam mo yung hindi ako nagiging vocal guys sa family ko pero parang sila yung nagkukusa na, huy, si Kuya Dan or ganyan or si Dan, mga ganyan. Minsan nga dumating na nga sa point na, 'di ba, sila papa na, "Oh, si Dan baka 'di ba nakita mo yun, yung naramdaman mo yun." Sabi ko, parang mas mahal nila si Dan na kaysa sa akin na. Yung mga ganun, kaya di nga ba? mabait yung family ni Jenny. Oo. Talagang tayo, Support tanggap na naman tanggap siya. nila at support din sila sa atin. And diba? syempre also thank you din sa'yo and kila Mama Gemma na tinanggap rin ako kahit 'di ba yung ganito Oo. yung estado ng buhay ko. Pero syempre guys, lalo na sa mga single mom dyan na andyan, makakahanap rin kayo ng tamang partner para sa inyo. And unang-una, ang pinaka the best dyan na advice ko sa mga single mom, huwag niyong itago or yung parang kunyari merong nagkakagusto sa'yo, maging ano ka na, yung maging honest ka na. Saan sa... Yung, na may anak ka, or yung ganun, yung parang hindi kasi siya kababawan, or hindi siya anong tawag ba sa ganun? turn off. Oo, hindi siya ka turn off. Kasi, kung hindi ka na magugustuhin, okay lang, di ba? At least, ang Sinabi mo mahalaga na kasi ng doon, maaga. nagpapakatotoo ka. Hindi mo tinatago. Yes. So, yun lang naman guys. And looking forward kami ni Boss din na magkaroon kami ng property dito sa Manila. Kasi dito naman talaga pala ang Kailangan gusto lang niya. natin maging masipag at Oo. consistent. Siyempre, dapat Yes. consistent tayo. Talagang kung dadating man yung araw na wala na tayong masyadong sales or mga Wag naman. nagiging... Oo. Yung parang hindi kasi lagi, di ba, hindi naman laging Pasko na laging marami, malakas. So, hindi tayo panghihinaan. Kasi Pero- normal naman dumating yun sa mga Oo. negosyante na... normal talaga sa mahina. negosyante na kumbaga seasonal. Ganun. Pero syempre, hindi yun yung dahilan para tumigil tayo. Dapat mas magsikap tayo. Parang mas galingan pa lalo. Mag-share ako sa love ng tip. Syempre kasi guys, ako talaga, entrepreneur talaga ako. Talagang negosyante talaga ako. So sa negosyante talagang normal na dumadaan talaga na minsan mahina, minsan malakas. So ang pinaka-technique kasi dyan, pag once na malakas, wag mong ima-mindset na habang buhay malakas yung negosyo mo na hindi hihina or hindi, kumbaga tutumal, hindi pala siya hihina, matumal lang. So, Ganon. dapat ready ka. Dapat ready ka. Tsaka hindi porkit malakas yung negosyo mo, malakas yung sales mo, na kampante yung isip na okay lang, bili akong ganito, okay lang, kain lang sa labas. Dapat lagi mong iisipin yung plan B. Kumbaga yung iisipin mo na baka dumating sa punto na tumumal yung sales ko, at least meron akong mahuhugot. May ano Hindi ka? dapat yung kumbaga sa labas lahat. May naka-ready ka kung sakali Oo, man. kaya sa negosyante, hindi pwedeng kampante lang yung isip na, malakas to. Kumbaga, oo, malakas ka ng 1 taon, 2 taon. Paano kung the next year, di ba? At least, mas maganda yung ready ka na, kumbaga, sakto lang, dapat maging practical lang din tayo na kahit malakas yung negosyo natin, meron tayong natatabi. Kaya nga meron guys na tinatawag na ROI, Return of Investment. Kumbaga dapat sa bawat sales mo, may 10% kang tinatabi. Para nakikita mo na may natatabi yung kinikita mo. May bunga yung ginagawa mo. Yes, yung ganun. Tapos yun after lang. nun, rolling lang ulit. So, yun lang naman guys. Sana kahit paano dito sa vlog ko na to is meron naman kayong natutunan, and looking forward kami na mas sumakses pa yung mga Yes, plano sana. namin sa buhay. Consistent at yun, magpatuloy lang. So, yun guys, and sana lagi nyo po kaming suportahan.
through ups and down ng aming buhay, sana andyan pa rin kayo palagi sa amin. So, yun lang naman, kumbaga, lahat kami naman dito sa Boss D Fam, hindi naman kami perfecto, lahat naman kami may flaws. Kahit naman kayong mga viewers, may mga flaws din naman Yeah. kayo. Pero isipin lang natin and piliin lang natin lagi is yung maging think positive tayo, guys. So, yun lang po, tinatapos ko na ang vlog dito and samahan nyo kami na mag-repack ni Boss D. Hindi naman repack, paano bang term? Ano Mag-ayos ng orders ng perfume kasi for shipping For na siya shipping na siya. tomorrow. And guys, merong changes pala sa perfume ko dahil 'di ba prinomote ko po siya na round yung box nung nung perfume Mas maganda ko. naman ngayon. Mas maganda na ngayon, mas pina-customize ko na siya ngayon. So, yung prinomote ko po sa inyo na circle yung box ng perfume ko is Ano wala na naman po yun? Parang trial and error. Yes, nangyayari talaga sa negosyo ang trial and error. Ano pa rin naman tayo nagsisimula pa lang, marami pa tayong First batch pa lang, pero at least sa second batch, ito na yung dizit na. Ito na yung maayos na mga supplier habang na. tumatagal, mas magiging magagamay na natin yung mga mga pagkukulang. Kaya yung maganda yung learning process lahat yan. Yes, Kahit kaya- magkamali tayo, kaya tuloy lang. Thank you, love, sa Sa- pagpahiram mo ng ng pampuhunan sa perfume. And lalong-lalo na, syempre hindi mababayaran yung support ang binibigay niya sa akin. Gano'n naman din si Jenny sa akin. And syempre lahat kami dito, suportahan lang. Oo, believe rin naman ako sa lahat. Alam mo yung parang etong pamilyang to, yung lahat may nakatoka. Oo, Diba may usually meron, kanya-kanya tayong ginagawa. guys, meron naman kasing mga ibang family, hindi naman sa parang normal naman yun na may ibang family na sa kanya walang nakatoka kasi meron lang siyang pang sariling growth niya. Pero tayo kasi, yung toka natin bawat Tulong-tulong. isa is in general, kumbaga yung toka ko is para sa lahat. Di ba meron naman kasing parang ako, meron lang akong ganap para sa sarili ko, para sa growth ko. Pero yung sa atin kasi, yung mga ganap natin, in general, para sa pamilya, para sa sarili. Kaya nakaka-proud din ang Boss D family kasi kahit ganito kami, talagang nakikita mo yung Yung sipag at yung sipag talaga. yung gusto natin Yes. may marating tayo, di ba? So, yun lang. Salamat sa mga sumusuporta sa atin. Thank you so much. Sana wag po kayo magsawa. At ayun, dyan lang po kayo. Yes. Nandito lang din kami. Yes, ito ang tinatawag na good problem. Yung namomroblema ka na sa Oo. yung parang ang daming sales, yung matutuwa ka, 'di ba? Madami pa yan. Yes, dadami Madami pa, pa po dadami yan. pa. And salamat sa mga sumusuporta sa amin, lalong-lalo na sa live selling namin. Laking tulong po yung binibigay ninyo sa Grabe, amin. sobra po. Thank you so much So po. yun guys, panoorin nyo na lang kami kung paano namin ayusin ang mga orders ng perfume. Yes.